Hawakan mo ang aking kamay at tayong dalawa'y magasin ng kaligayahan. Hello mga ka-farmlat! Kamusta po kayong lahat? Ayan mga ka-farmlat, meron po tayong bagong property. Andito po tayo ngayon sa Calauag, Quezon, na kung saan binibisita po natin ngayon ang 1 hectare na farmland for sale. Ano nga bang maganda sa property? Unang-una mga ka-farmlat, ito po ay malapit sa dagat. 8 minutes walk lang sa dagat. Ito po ay malapit sa bayan na 20 minutes drive at pasok po ang sasakyan dahil ito ay tabing kalsada. Ang source po ng tubig dito ay deep well dahil may bukal sa property. Ay ganun din po may creek. May source din ng kuryente kaya napakagandang gawin. Bakasyunan. Ito po ay magandang mag-alaga ng manok at kung ano pang gusto nyong alagaang pangkabuhayan. At ngayon mga ka-farmlat, bago tayo magpatuloy sa ating vlog, intro muna tayo! Ako nga po pala, si Princess Gillian Espalmaro. So for today's video, ako muna po ang makakasama nyo. Dahil si Papa, tulog nagkakape. Ang sarap mamuhay sa probinsya. Sariwang hangin at ang sarap sa tenga ng tawa ng mga bata. Ang sarap dito tumanda. Kaya kung wala ka pang probinsya, handang tumulong ang grupo namin para mahanapan po kayo ng retirement plan. Investment farm, ganun din ang bakasyonan. Kaya tara na, dito sa Quezon Province, habang mura pa ang mga lupa. Kaya sa mga nais pong mag-inquire, ayan po ang ating FB account, Facebook page, WhatsApp and Viber. Para sa susunod, kayo naman po ang maserbisyohan namin. Maraming salamat po. Mula dito sa Santol, papaganon. Tapos, hanggang saan dyan? Hanggang saan naman dito? Okay. So, yan mga ka-farmlat, based sa information po ni Kuya, ito po ay may frontage na nasa 40 to 50 meters. Ayan, yung tinuturo po na yan. So, ito naman po yung view dito sa kabilang side. Ano po, nandito po tayo sa Lenderos, malapit sa Mangga. Ano po, so yan yung front, yung nakikita natin, yan yung frontage ng kalsada. So makikita nyo po na, ayan, marami po siyang tanim na nyog. So ayan, pag visit po namin dito, mga ka-farmlat, dito sa pinakaloob, kasi nung una, halos nasa bungad lang ako. So itong video clip na to, ito yung kasama na po natin yung nagbebenta mismo ng property, yung tagapagmana po. Dahil ito po mga ka-farmlat ay mother title po ito, 10 hectares. Yun nga lang, manahan. So itong property na to ay itong mana po nila, ibebenta na po nila ngayon. Na po, almost 50 years po silang wala dito sa Calauag, Quezon. So ngayon pa lang po nila napuntahan yung property at ngayon pa lang din po nila gusto na pong ibenta. Kasi sa Manila na po sila naninirahan. So ayan, medyo flatted naman yung lupa. So yung buyer na kasama natin dito, mas nagustuhan po yung inalok natin na 1 hectare sa Tagkawayan, Quezon, kasi mas malapit sa highway yung property na gustuhan niya at mas maganda yung daan, cemented road. Ito po kasi malapit din naman to sa highway, itong property nito, nasa 2 kilometer drive, malapit din sa town proper. Yun nga lang, maganda rin naman yung daan, kaya lang merong almost 300 meters na portion pa ng rough road. Doon kasi sa napunta naming isa, talagang fully cemented lahat ng daan. Ito po, konti lang naman yung rough road dito. So ito na po yung loob niya. So yun mga farmlat, lahat po ng dinaanan natin ay sakop po ng property. Ayan. So almost banayad naman. So may flat, may banayad na hili. Ang good thing sa property po, maraming tanim siya na niyog. And marami pong kawayan, kaya kung maglalagay po kayo dito ng mga livestock farm, kung maglalagay kayo ng kubo, maglalagay kayo ng bakod, may mga kawayan po, may materyales na magkukulang kayong kawayan at mga good lumber po na mga hindi pala, ayan, may antipolo po. Sinasabi ko pong pwede nyo gamiting materyales din yung matataas na po yung nyug niya, pwede na i-clearing. Ayan. So 8 minutes walk lang po mga ka-farmlat, kasi nagpunta po kami dagat mula dito sa property.
naglakad kami 8 minutes, tapos 50 meters yung poste ng kuryente kasi may community pa po dun sa dulo. So yung kalsada, yung rough road na yun, talagang masisemento po yan kasi marami pa pong community dun sa dulo, dun sa malapit sa dagat. Ano pa? Ayan. So dito po, sako pa rin, pero halos linderos na to mga ka-farmland. Yung mabababang nyug niyan, hindi na po sakop yan. So hanggang dito na lang po yung property. Ayan. Yan tinuturo po ni nanay, ito na yung daan papunta po ng dagat. Pero may kalsada po dyan sa una-unahan. Ayun mga ka-farmland, ito, dito po maganda maglagay ng deep well. Ayan, sinisilip na kasi natin dito yung bukal. Wala namang ulan pero ayan, may continuous flowing ng tubig. Hindi man siya ganun kalakas pero at least may bukal po na lumalabas talaga mula dun sa ilalim ng lupa. Ayan. Yan pong nadaloy na tubig na yan, galing po yan sa bukal. Siguro pag naghukay ka dito, babaw lang na tubig. Mga farmland, nandito tayo sa pagputol ng cemented road. Ito yung cemented road po. So dito, one way pa lang yung may semento. Ayan. Pero yung pag-start ng rough road mga ka-farmland, yan, napakalapit lang kasi mula dito 250 meters mula dito sa kinatatayan natin, andun na po yung property. Kaya napaka-accessible din. Ito lang po yung portion na pangit pero pasok naman yung sasakyan. Ano po? So ang good thing, maikli lang yung 300 meters o 250 meters na. So mostly dadaanan natin cemented. Palabas po ng highway. Mamaya titingnan po natin yung sa may highway at yung papasukan papunta dito. So yung mga ka-farmland, mula dun sa pagputol ng rough road, ayan, pumunta naman tayo dito sa pagputol nitong two-way na daan. Ayan, may signage pa po dito ng road project. Bali, yung distance natin mula doon sa property mga ka-farmland, nasa 500 to 600 meters. So, yun po, halos 300 meters ito. May one-way na road din pagdating doon rough road. Pero pagdating po dito, mga 600 meters mula sa property, ayan po, two-way road na po yan na cemented. At ito po yung sinasabi ko sa inyong resort na malapit. Nasa resort. Ayan. Mga 600 meters yung distance ng property sa resort na to. Ayan. So ayun, babaybayin naman natin yung papalabas ng kalsada po, National Highway. Kaya maganda po ito kasi accessible yung property. Ayan. May rough road ulit na konti. Ayan. Pero cemented na ulit. Ayan. At mas malaki na yung kalsada dito. Ayan, nasa resort. Ayan. Parang may rough road dito sa unahan eh. May rough road pa rin yung bahay na yun. Oo, kaya rough road. Ayan, may rough road pa nga pala dito mga farmland. Ayan. Pero matigas po yung daan. Bagong tambak po yan. Saka maganda yung itinambak dito. Matigas. Tapos mga 1 kilometer mga farmland or 1.5 kilometers mula dun sa property palabas ng highway, makikita naman po natin yung barangay hall. Ayan. Ito na po mga ka-farmland yung barangay hall. Ayan. Ayan, barangay hall po. Ayan. Sa simbahan. Ito na po ang community. Ayan, nandiyan po yung court. Dito po ang basketball court. Ito rin yung mga tindahan. Ito po yung simbahan dito sa lugar. Ayan, kung kayo po ay Catholic, ayan, pwede po kayo dito simba. Ayan. Hanggang mula dito hanggang paglabas, cemented na po. Malawak po yung kalsada mga kapamilya.
So ayan mga farm lahat, hanggang dito na lang po yung ating video. Ayan, ito po ay 1 hectare, malapit sa bayan, malapit sa dagat, malapit sa highway, tabing kalsada. May flat and banayad na hili ang property. Marami pong niyog, maraming kawayan, may bukal, may source ng kuryente. Kaya sa mga buyer po na ang hanap ay budget meal para sa 1 hectare, ayan, pasok na pasok po ito. Alam naman natin na ang mga farm lot for sale, lalo pag 1 hectare, mataas po yung demand dyan. Mabilis pong maubos. Kaya nagtataasan talaga yung mga 1 hectare farm lot for sale. So yan, kung hindi po kayo maselan sa documents, ayan, may title naman po yan, kaya lang nakadikit pa sa mother title. Pero may sukat na po, kakasukat lang yan. So ayan, for only 600,000, ayan, net seller's price, ma-avail nyo na yan. So, yung 200,000 kasi 800 yung asking price ng seller is allotted budget sa docs. So, kung hindi kayo maselan at gusto nyong deed of sale lang muna, kasi pag magta-transfer po nito, syempre dahil ito'y manahan, so, dapat sabay-sabay ang transfer. So, dapat yung mga karatig na mga may sukat din na tagapagmana ay willing din mag-transfer sa name nila. So, ayan mga ka-farm lot. Again, maraming salamat po sa panonood. And dagsang biyaya po sa inyong lahat. Naku, sayang, malapit lang din sana to. Interested din ako sa property na to, kaya lang, yan, wala tayong budget. So, napakaganda na magkaroon ng 1 hectare na tabing kalsada at tamang-tama na may bahay ka na, meron ka pang surrounding. Ibig sabihin, may pagtataniman ka, may pag-aalagaan ka ng hayop. Which is, wala tayo nun. So, ayan mga farm lot, maraming salamat po ulit. Ayan, di ba mga farm lot, ang lapit lang. Ito na po yung highway. At dyan po sa highway na yan, ayan. Andyan na po yung elementary at high school. And may college din po dyan na malapit. Ito po. So, yan, mula po dito, siguro mga 10 minutes drive or 15 minutes drive, nasa Jollibee Calawag na tayo. Ano po? So, malapit lang sa bayan. So, yan mga farm lot. Ang sarap mamuhay sa probinsya. Sariwang hangin at ang sarap sa tenga ng tawa ng mga bata. Ang sarap dito tumanda. Kaya kung wala ka pang probinsya, handang tumulong ang grupo namin para mahanapan po kayo ng retirement plan. Investment farm, ganun din ang bakasyonan. Kaya tara na, dito sa Quezon Province, habang mura pa ang mga lupa. Kaya sa mga nais pong mag-inquire, ayan po ang ating FB account, Facebook page, WhatsApp and Viber. Para sa susunod, kayo naman po ang maservisyoan namin. Maraming salamat po.